Biyernes nga ba napako at namatay ang Panginoon Kristo? Welcome to the Gospel of Grace TV, the Soul Securing Ministry. Ito ang ating pagbubulay-bulayan at ini-encourage ko kayo na kumuha ng ballpen at papel at ilista ang mga verses na ating babanggitin dito pagkat maaaring banggitin ko lang at kayo nang bahala ang magbabasa at mag-aaral niyan sa inyong kanya-kanya mga tahanan. Ngayon, balikan natin ang tanong na, Biyernes nga ba ipinako at namatay ang Panginoon Kristo? Ang sagot ay, hindi. Number 1, it is a wrong counting of days. Ito pang unang rason. Ito'y maling pagbilang ng mga araw. Sa John chapter 20 verse 1, sabi ng Biblia, the first day of the week, cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark. Tandaan niyo po ang sinabi ng Biblia na when it was yet dark. Unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. Nung unang araw ng Sanlinggo ay naparoong maaga sa libingan si Mary Magdalene or si Maria Magdalena, samantalang madilim pa. At nakita ang bato na naalis na sa libingan. Ibig sabihin, bukas na ang libingan nung dumating si Mary Magdalene early in the morning ng linggo. Malinaw ang sinabi ng Biblia na si Kristo'y wala na sa libingan nung dumating si Maria Magdalena, samantalang madilim pa sa umaga ng unang araw ng Sanlinggo. Sa madaling salita ay umaga ng linggo. Madilim pa at wala na doon ang Panginoon Kristo. Ngayon, kung nadatna ni Mary Magdalena bukas na ang libingan at wala na doon si Kristo samantalang madilim pa sa mga oras na iyon, ibig sabihin madaling araw pa lang ay nabuhay ng muli ang Panginoong Kristo. Sa Jewish night clock, mayroon silang 4 na paghahati-hati ng 12 hours sa isang gabi. Nabanggit ito ng Panginoon Kristo sa aklat ng Mark chapter 13 or Mark chapter 13 verse 35. Watch ye therefore, for ye know not when the master of the house cometh, at even, at midnight, or at cock crowing, or in the morning. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paparito ang Panginoon ng bahay, kung sa takip silim, o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Ang tekstong ito, bagamat hindi tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Kristo, ay kumplito namang nabanggit ang 4 na paghahati-hati ng gabi base sa Jewish night clock. Ito ay mahalaga para maunawaan ang bawat oras na tinutukoy ng Biblia ayon sa Jewish night clock. At even ito ay nasa bandang alas 6 hanggang alas 9 ayon sa Jewish night clock. At midnight ito ay nasa bandang alas 9 hanggang alas 12 ng hating gabi. At cock crowing ito ay nasa alas 12 hanggang 3 a.m. o alas 3 ng umaga. Morning watch, ito ay nasa bandang alas 3 hanggang alas 6 ng umaga. Ngayon, kung ang libingan ni Kristo ay bukas na at wala na siya roon, samantalang madilim pa sa mga oras na iyon, sa umaga ng linggo tulad ng sinabi ko, madaling araw pa lamang ay muli na siyang nabuhay. Maaring nabuhay siya sa cock crowing watch bandang alas 12 hanggang alas 3 ng umaga o madaling araw. O sa morning watch bandang 3 a.m. to 6 a.m. Dahil hindi sinabi ng Biblia ang eksaktong oras kailan siya bumangon mula sa mapatay, ipagpalagay natin na siya'y muling nabuhay sa alas 4 ng madaling araw dahil ito ang mas maaga pa at mas malapit sa oras na tinutukoy sa John 20 verse 1, madilim pa, at sa Matthew 28 verse 1 na magbubukang liwayway na. Sa makatuwid, mag-aalas 5 na ng umaga nung makarating sila sa libingan o nung makarating si Mary Magdalene kasama ng kanyang makasama doon sa libingan. Sa makatuwid, kung mag-aalas 5 na ng umaga sila makarating sa libingan at wala na siya doon, maaaring alas 3 o alas 4 ay muli na siyang nabuhay. Tinawag ang bahagi ng oras na ito sa Jewish night clock na morning watch or daybreak, or ang tinatawag na fourth watch of the night sa King James Version 1611. Ginamit din ang katawagan sa oras na ito sa Matthew 14:25 King James Bible. Sabi ng Biblia, and in the fourth watch of the night, Jesus went unto them walking on the sea. Ulitin ko,
Ang verse na ito hindi tumutukoy sa muling pagkabuhay ni Kristo, ngunit nabanggit niya ang tungkol sa oras na ito. Gagamitin natin ito upang maunawaan natin kung anong klasing oras ang kanyang muling pagkabuhay. Ang fourth watch of the night dito ay hindi tumutukoy sa eksaktong alas 4 ng umaga, kundi ay ang ika-4 na bahagi ng panggabing mga oras ayon sa Jewish night clock. Tandaan na magkaiba ang paraan ng pagbilang natin ng mga oras sa mga Hudyo. Ito ay ang ika-4 na bahagi ng panggabing mga oras na nasa bandang alas 3 hanggang alas 6 ng umaga. Tinatawag siyang daybreak or morning watch or fourth watch of the night. Ngayon, balikan natin ang topic na bakit hindi Biyernes namatay si Kristo? Dahil ito ay maling pagbilang ng mga araw. Pagpalagay natin na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay bandang alas 4 ng umaga base sa fourth watch of the night at sa sinabi ng Biblia na madilim pa sa unang araw ng Sanlinggo sa John 20 verse 1 at sa Matthew 28 verse 1 ay magbubukang liwayway na nung nadatnang bukas na ang libingan at wala na siya roon. Ulitin ko sa madaling salita, malaki ang possibility na alas 5 na yan ng umaga nung makarating si Mary Magdalene at ang iba niyang kasama doon sa libingan. Sa madaling salita, kung bandang alas 5 na nakarating si Mary Magdalene at ang kanyang mga kasama sa libingan, ibig sabihin, mas maaga pa riyan ang muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya ipagpalagay natin na nasa alas 4. Mula sa alas 4 ng umaga, magbibilang tayo 24 hours pabalik, makakarating tayo sa Sabado alas 4 ng umaga. Isang araw na bilang pa lamang yan. Muli tayong magbibilang ng 24 hours o 24 oras mula naman sa alas 4 ng Sabado, pabalik. At makakarating tayo sa Biyernes ng umaga alas 4, ikalawang araw pa lamang yan. Dito pa lang, mali na ang paniniwala na si Kristo ay namatay ng Biyernes. Lalabas na higit isang araw pa lang, nabuhay na kaagad siya. Tandaan na siya ay namatay ng bandang hapon at nailibing siya gabi na ayon sa Matthew 27:56-60. Ulitin ko, hindi ko nababasahin yan. Ginamit ng Biblia ang salitang even or evening watch sa verses na yan na tumutukoy sa alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Biyernes ba siya ipinako at namatay? Ang sagot ay hindi. Dahil ang paniniwalang Biyernes ipinako at namatay ang Panginoong Jesucristo ay maling pagbilang ng mga araw. Pangalawa, it's against Christ's statement in the Bible, salungat sa pahayag ni Kristo sa Biblia. Sa Matthew chapter 12 verse 38-40, nagtanong ang mga Hudyo kung ano ang palatandaan ng Panginoong Hesus na siya ang Kristo. At ito ang kanyang sagot sa may verse 40, for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the hearts of the earth. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatiyan ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay ganun din naman, mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Klaro sa Biblia na 3 araw at 3 gabi ang tanda na ang Panginoong Hesus ay siya ang Kristo. 3 araw at 3 gabi siya sa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, dapat ay aabot siya sa 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa o sa makatuwid sa libingan. Ang pahayag na ito ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 12 verse 40 na 3 araw at 3 gabi siya sa ilalim ng lupa, gaya ni Jonah na 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng balyena, ay isang napakahalagang tanda. Ito ang pinakatanda na binigay niya bilang patunay na siya ang Kristo. Kaya't hindi ito maaaring baguhin o kaya ay ibahin ng sinuman. Ang kanyang pahayag na 3 araw at 3 gabi siya sa ilalim ng lupa, sa makatuwid ay 3 araw at 3 gabi siya sa libingan, ay ang eksaktong kapahayagan na ito ay kumplitong araw at gabi. Kumplitong 3 araw at kumplitong 3 gabi. Maraming nagsasabi na old idiom o kawikaan lamang ang sinabi ng Biblia na 3 araw at hindi totaling 24 oras sa bawat araw.
Tandaan na ang pahayag ng Panginoong Hesukristo na 3 araw at 3 gabi ay maliwanag na kapahayagan na kumplitong 3 araw at 3 gabi ang kanyang tinutukoy at hindi bahagi lamang. May mga pahayag ang Biblia sa ibang mga talata na 3 araw lamang ang binanggit. Ngunit, pagdating sa patunay ng pagiging Kristo ng Panginoong Hesus, ay kumplito niyang sinabi ang 3 araw at 3 gabi. At ito'y mahalaga pagkat ito'y tanda ng kanyang pagiging Kristo. Dapat din nating tandaan na ang bilangan ng bawat araw ayon sa Jewish clock ay hindi katulad natin na tayo ay nagbibilang mula sa alas 12 ng hating gabi. Diyan tayo nagbibilang ng bagong araw. Ang mga Hudyo ay nagsisimulang magbilang ng bagong araw sa alas 6 pa lamang ng takip silim. Halimbawa, ang Biyernes alas 6 ay hindi na Biyernes para sa kanila, kundi ay parte na ng Sabado. Sa makatuwid, mula Biyernes ng alas 6 or 6 p.m. hanggang Sabado ng alas 5 ng hapon or 5 p.m. ng kinabukasan ay parte na ng araw ng Sabado. Sa madaling salita, kung namatay si Kristo hapon na ng Biyernes at inilibing siya gabi na dahil ginamit ng Matthew 27:57 ang night clock term na even or evening watch, sa madaling salita, bandang alas 6 hanggang alas 9 na ang paglibing sa kanya ayon sa Jewish night clock. Parte na ng Sabado sa Jewish night clock. At muli siyang nabuhay, madaling araw ng linggo. Hindi ba't lumalabas na 1 araw at higit 1 gabi lamang siya sa ilalim ng lupa? Hindi 3 days and 3 nights. Tandaan na gabi na nung nailibing siya at madaling araw pa lang ay nabuhay na. Biyernes nga ba ipinako at namatay ang Panginoong Hesukristo? Hindi. Dahil ang paniniwalang Biyernes ipinako at namatay ang Panginoong Hesukristo ay salungat sa kanya mismong sinabi sa Biblia na 3 araw at 3 gabi siya sa ilalim ng lupa o 3 araw at 3 gabi siya sa libingan. Gusto niyo bang malaman kung anong eksaktong araw talaga siya ay ipinako at namatay? Abangan sa susunod nating video.